الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman ajma'in. Amin. So, alhamdulillah, ito ang unang lesson natin, no? Ito tayo sa akida. Napaka-importante. Mamaya ibigay ko ang meaning ng akida, kung anong meaning nito at gaano ito kahalaga ang akida. So, ito ang unang lesson natin. So, itong aklat na ginagamit natin ay isinulat ito ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kung bakit niya ito na isulat, dahil sa kanyang panahon, ang akida ay halos tumumba na, nakaganyan na ang Islam. So sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinadala niya ang taong ito, si Ibn Taymiyyah rahimahullah, upang itayo ang Islam mula sa paniniwala. So itong si Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang kanyang tunay na pangalan ay Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim. Ito ang kanyang pangalan. Ipinanganak siya ng 10 Rabi' Awwal 661 Hafter Hijrah. Itong taong ito, kilalang kilala ang kanyang mga ninuno, either na ang kanyang ama na si Abdul Halim, ang kanyang uncle si Fakiruddin at ang kanyang grandfather o lolo na si Majiduddin, mga great scholar. Great scholar talaga ang kanyang mga angkan. Maaalam lalo na ang kanyang tatay. At sila yung mga great scholar ng Hanbali School. Great scholar sila ng Hanbali School at sila ang nagbibigay ng batas doon. At sila ay maraming isinulat din na mga aklat. Ito ang mga ninuno ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. So ang kanyang pamilya, kasama siya, napwersa silang umalis sa kanilang katutubo na lugar in 667 bago dumating ang mga Mongolian. Nananakop ang mga Mongolian. So umalis sila doon sa kanilang lugar. At datay na ito, si Ibn Taymiyyah rahimahullah ay 7 years old pa lang siya. Si Ibn Taymiyyah rahimahullah nang sila ay umalis sa lugar na yon. At dahil sa popular ang kanyang mga angkan, so ang kanyang ama ay inappoint na profesor at pinakamataas na may katungkulan sa Sukkariya Madrasa, paaralang Sukkariya. So, itong si Ibn Taymiyyah rahimahullah, sa murang edad niya, nag-aaral na ito. Matinik, matalino ang taong ito, no? So, marami itong naging teacher. Kabilang dito si Shamsuddin al-Maqdisi, na kung saan ito ay unang Hanbali chief ng Chief Justice ng Syria. Actually, ang naging teacher ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ay lampas 200 ang kanyang teacher. Allahu Akbar. Lampas 200 ang kanyang teacher. Hindi lang siya nag-aral sa Hanbali kung saan nagtuturo dati ang kanilang ama o kanyang angkan. Nag-aral din siya sa iba-ibang mga paaralan tulad ng 4 na imam. Pinuntaan niyang madhab ng mga ito at marami siyang mga teacher na kung saan kinuhanan ng mga kaalaman. So ito si Ibn Taymiyyah rahimahullah, within 17 years ha? I think batang-bata ito ha, tingnan nyo kayong mga bata, tingnan nyo ito, magandang huwaran ito bilang halimbawa, ginawa na siyang nagpapatwa. Allahu Akbar, nagpapatwa na siya, nagbibigay na siyang patwa sa reliyong Islam. Kaya nga ito si Qadi, almost natatawa siya sa kanyang sarili, almost na-amazing siya itong si Qadi al-Maqdisi sapagkat binigyan niyang authorize ang taong ito na siya lang ang binigyan niyang authorize sa murang edad na magbigay ito ng patwa. Patwa means magbibigay ka ng batas, mga kasagutan sa mga tanong tulad ng mga patawa, Islamiyya, like that yung mga aklat na yan. So sa murang edad niya, up to 30 years old, ginagawa siyang, ino-operan siya sa isang office para siya maging Chief Justice. Sa murang edad, 30 years old, ngunit hindi niya tinanggap ito, baka hindi niya magampanan ang mga patungkulang igagawad sa kanya. So, alhamdulillah, ito si Ibn Taymiyyah rahimahullah ay master niya ang Quran. Master niya ang Sunnah.
master niya ang turo ng lahat ng madhab, sabihin sa ulo niya lahat ang mga turo ng mga madhab. Kaya marami ang nainggit sa taong ito. Marami sa kanila ang nainggit. Sa murang edad, nagbigay ng mga patwa, maraming ginawang aklat ang taong ito. Ikinukulong man, nakalaya ito, nasa labas ng kulungan, gumagawa ng aklat ang taong ito. So, itong si Ibn Taymiyyah rahimullah, alam natin, kinalaban niya ang mga naglihis sa akida. Tinutumba nilang pilit ang katuruan ng Islam. Ginigiba ang katuruan ng Islam. So, kabilang sa mga kinalaban niya para ituwid ang Islam, ang mga Sufism. So, kinalaban niya ito dahil ang kanilang akida ay mali. Ang mga sifat, ang Jahmiya, Jabariya, Qadariya, ang mga Shia, at iba pa. Marami siyang kinalaban para ituwid ang akida until na siya ay naging popular, kilalang kilala, sikat na sikat. That's why marami ang nainggit sa kanya. Dahil sa inggit nila, pinamalian ang mga patwa ni Ibn Taymiyyah rahimullah, bagamat tama. Pinamalian nila ang pagdalaw sa puntod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o sa pagdalaw ng mga puntod ng mga patay. Ito ay allowable. So hanggang sa pinamamalian nila para lamang siya ay maakulong. So hanggang sa nagkakaroon ng mga discussion, hanggang siya ay puwersahing kulong, ikulong pati ang kanyang mga estudyante. So para matigil ang kanyang pagtuturo, pagpapalaganap sa Islam, ikinulong siya. Ngunit ganoon pa rin sa kulungan, ay patuloy pa rin siyang nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Kinulong siya sa Citadel sa Damascus, Citadel of Damascus. Nagtuturo siya at nagsusulat pa rin siya ng mga aklat. Ngunit talagang ang kanyang mga laking katunggali ay sobrang inggit dahil sa sobrang kaalaman ng taong ito. Kinuha nila ang panulat ni Ibn Taymiyyah rahimullah. So ang ginawa ni Ibn Taymiyyah rahimullah, ang pinasulat niya ay yung pinanggagatong nilang kahoy. Kahoy na kapag ito ay naging uling, yun ang kanyang ginawa. Yun ang kanyang pinagawang pansulat. But actually talagang ito'y pinigilan ng mga kanyang mga kaalyado sapagkat sobrang inggit, sobrang kaalaman kasi ng taong to, biglang naging celebrity, hindi lang popular, naging celebrity ang kanyang mga katuruan, kumalat ng kumalat at dumami ng dumami ang naniwala at sumunod sa kanya until ng akida na dating tumutumba ay tumayo ang akida sa pananampalatayang Islam. So until finally, nalagutan ng hininga si Ibn Taymiyyah rahimullah, wala na siyang ginagawa, kinuha lahat ng panulat, kundi magibada sa Allah subhanahu wa ta'ala in 728 after Hijrah. So nalagutan ng hininga. Ang pinakapangunahing itinuwid ni Ibn Taymiyyah rahimullah ay ang mga bid'a na gawain. Pati mga jin, kinalaban niya ang mga jin, Allahu Akbar. Pati mga jin, naging kalaban ni Ibn Taymiyyah at kinatakutan siya ng mga jin. Actually, nung nagtuturo siya, mayroong na jin sa isa sa mga Muslim, tinawag si Ibn Taymiyyah rahimullah para gamutin ang kanyang asawa na jin. Dahil nagtuturo siya, hindi niya iwanan, pinadala niya lang ang sandals lang, sandals lang. Alam mo, yung taong na jin na yun, nung makita niya sandals, nagsalita, hindi ba yung sandals ni Taymiyyah rahimullah? Sabi niya, ng tao, sabi niya, oo, so huwag mo na siyang tawagin, aalis na lamang ako. Alam niya silang saktan, sinasaktan niya ang tao. Sabi ni Taymiyyah rahimullah, kapag ang isang na jin, bugbugin niyo, sarado, bugbog sarado, talagang sige, tirain niyo. Ganun siya, talagang bugbog sarado sa kanya ang taong na jin. Hindi yan ang nasasaktan, ang jin ang nasasaktan. Pag alis ng jin, tandaan niyo, kahit maraming pa sa tao, walang mararamdaman yan, sabi niya. Kaya huwag kayong matakot na saktan sila. Kaya nakikita pa lang si Taymiyyah rahimullah, even at sandals, umaalis na siya. At alam niya ang mga gawin, nagpapakukup ng jin, kilala niya, pinag-aralan niya talaga ang mga jin. So dito, ito nga, nakulong siya, at ang huling hilinga niya, 20 of Dhul-Qa'dah, 720 after Hijrah, namatay siya. Napakarami ang nagpighati, dalamhati, nagsara ang mga eskwelahan, mga shop, mga hotel, mga palengke, nakiisa sa dalamhati kay Ibn Taymiyyah rahimullah. At siya ay inilibing ng napakaraming tao. Can you imagine? Hanggang China,
nagawa na sa natul janasa, nagsagawa ng pagdadalamhati, nakiramay sa pagkamatay ni Ibn Taymiyyah rahimullah. Especially, ito ang taong napakatapang nagjijihad din ito nang masakop ng mga Mongolian ang isang lugar na kung saan ipinagtanggol ni Ibn Taymiyyah rahimullah siyang tumindig para labanan ang mga Mongolia na pagwagian niya. Lalo siyang sumikat nang siya ay maging kilalang kilala sa katapangan sa jihad, maalam na siya at siya'y sikat sa jihad. That's why wala silang ginawa kundi ikulong. Pag lalabas, magdadawa siya. So hindi na naman ito gusto na kaaway dahil sumisikat lalo, ibabalik sa kulungan, gagawang paraan para makulong. So labas-pasok siya sa kulungan until finally talagang nadatnan na siya. Actually, ang sikat na estudyante ni Ibn Taymiyyah rahimullah, alam natin ay si Ibnul Qayyim. Qayyim, iyan ang pinakasit niya, Imam Ibnul Qayyim, ang pinakasikat niyang estudyante, Al-Jawziyah. At alam natin, kilalang kilala niyo ng isang sikat na estudyante niya, si Ibn Kathir rahimullah. So marami ding estudyante itong si Ibn Taymiyyah rahimullah. At hindi siya nakapag-asawa, according sa isang report, nakapag-asawa siya. Pero ang malakas anila, walang nabanggit na nag-asawa siya dahil hindi siya nag-asawa. Dahil ang katwiran niya, nung tinanong siya, bakit hindi ka nag-asawa? Ipinadala lang ako ng alasbantal, sabi niya, upang itindig, ituwid muli ang pananampalatayang Islam. Yun lang ang aking misyon, kaya hindi siya nakapag-asawa. But in other report, nakapag-asawa siya. So now, ito ang aklat na ating gagamitin. So, ang aklat na ito ay akida. Akida. Ang meaning ng akida, this is a very, very important lesson sa pananampalatayang Islam. This is number one important, very important lesson. Number one, very important lesson in our religion, Islam. So sapagkat, alam natin, because of maling akida, papasok ng impyerno ang tao. Allahu Akbar, no? Sayang ang mga hindi nag-aaral. Sayang ito. Ang mga tao, kung bakit papasok sila sa impyerno, ang number one na dahilan ay ang akida, ang maling paniniwala. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tabtariku ummati ala 73 firqa." Sabi niya, ang aking umma ay mahahati sa 73 sect. Magkakaroon ng 73 sect. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi latafrikanna ummati ala 73 farqa. Wahidatun fil jannah wa isnani wa sab'una fil nar." Kila ya Rasulullah man hum? Sabi nila, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, qala al jama'ah. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ako'y sumusumpa sa may tangan ng aking kaluluwa. Sabi niya, ang isa sa 73 na ito ay papasok sa paraiso. Isa lang. 73 sects, all of them are in hellfire. Isa lang ang papasok sa paraiso. Isang sekta lang sa mga Muslim ang papasok. Kasi iba-ibang sekta tayo. May Shia, may Jabariya, may Mu'tazila, may Khawarij, may Wahhabism. So iba-ibang sekta ito. Isa lang ang papasok, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at lahat na ito, 72, all of them are in hellfire. Sila'y sa impyerno. Tinanong ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sino silang papasok sa paraiso?" Sabi niya, ang aking jama'ah. Meaning, yaong nagkaisang komunidad. Meaning, sumusunod sa Quran, sa Sunnah, at mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, very important ang akida. Ito ang lecture na hindi pwedeng palampasin ng Muslim dahil nakasalalay ang kaligtasan niya sa tamang paniniwala. Dahil kapag nagkamali ang paniniwala mo, like for example, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang kaisahan, sa kanyang pangalan, sa kanyang katangian, sa kanyang pagkapanginoon, sa pagsamba sa kanya, meron siyang paningin, meron siyang pandinig, meron siyang kamay, meron siyang paa, meron siyang mukha. Pag nagkamali ka sa mga yan at ipinilit mo ang iyong gusto, nataliwas sa mga i-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakakalabas ka sa pananampalatayang Islam. So dahil sa paglabas mo sa pananampalatayang Islam, dahil sa mga maling paniniwala, paniniwala sa Allah, paniniwala sa sugo, paniniwala sa mga propeta, sa mga aklat, sa hukom, sa qadar, sa maling paniniwala, ang tao ay maaring lumabas sa Islam at lahat ng gagawin niyang pagsamba ay walang silbi. At pagdating ng kamatayan niya, habang buhay siya sa impyernong apoy because lumabas siya sa Islam. Di bali kung sana ang bidaa na nagagawa ay hindi paglabas sa Islam, maaaring maimpyerno siya, ngunit iaahon pa rin siya. So ganyang kaalaga ang akida.
Kaya sana maging madalas ang akida na maging lecture natin kaysa doon sa Abu Bakar at saka sa mga recitation niyo ng Quran na kung saan mahalaga ito. Napakahalaga ito. Ang akida, iba-iba ang meaning, ngunit kung titingnan nyo, isa lang ang pinaka-target ng kanyang kahulugan. Like for example, the other said, akida means creed. Creed means paniniwala. So paniniwala. Another, they said this is a religion belief of system. This is a religion belief of system. Ito ay isang pangrelihiyong paniniwala na pangunahing sistema ay ang tamang paniniwala. Ang iba naman, ito pinamagatan ko ang programang ito, the fundamental belief of Islam. Meaning, ang fundamental o pangunahing paniniwala sa pananampalatayang Islam. That is a creed. That is a akida. That is a akida. So, if you look the meaning, mayroon silang lahat paniniwala. Paniniwala, ang isa paniniwala sa sistema o paniniwala ng sistema ng relihiyong Islam, ang isa naman ang pangunahing paniniwala sa relihiyong Islam, so paniniwala pa rin. That is the meaning of akida. But this akida, paniniwala, kailangan correct ang iyong akida. So kailangan correct ang iyong paniniwala. Hindi dapat ito pakawalan ng isang Muslim ang mayroon siyang tamang akida. Gaya ng sabi ko, nakasalalay ang ating kaligtasan sa akida. Kikilalanin mo ng Allah subhanahu wa ta'ala para hindi ka magkamali sa pagkilala sa Kanya. Maraming Muslim na naniniwala lang sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi talaga nila kilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why nagkakamali sila ng interpretasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. May mga Muslim nang sasabi ang Allah, kamukha niya lang ang mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. May nagsasabi ang Allah, nagkakamali siya, kaya mayroong abrogated sa Quran. So ibang-ibang paniniwala. Ibang-ibang paniniwala. That's why pag nagkamali ka dyan, delikado ang iyong pananampalataya sa Islam. Okay? Now, unahin natin ang sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimullah, bagamat manipis na aklat, ngunit kapag ipiniliwanag ito ng mga maaalam sa pananampalataya, ay sapat ang manipis na ito para maintindihan natin ang tamang akida sa pananampalataya Islam. Bawat dito na nakasulat may explanation. Mahaba ay dahil isang oras o isa't kalahati, akala mo kung babasahin mo nakapag-isip, ba't kapag ipinaliwanag na ito ay talagang magbibigay ng liwanag at malaking tulong sa ating pananampalataya ito. Sabi ni Ibn Taymiyyah rahimullah sa pasimula niya, Bismillahirrahmanirrahim. They call this basmala. Basmala, if they say basmala, meaning Bismillahirrahmanirrahim. So this Bismillah, kung babasahin nyo, ang birito, the meaning of Bismillah, karamihan sa sinasabi na ang kahulugan nito, with the name of Allah. With the name of Allah. Okay? In the name of Allah, and then the most beneficent, the most merciful. So, iyan ang kahulugan niya. But, kung talagang iisa-isahin natin, mayroon itong mas mahalagang kahulugan. Bismillah. Ang B sa ismun, actually tatlong words ito, B, Ismi, and Allah. Ang B rito, this is a signifies na, this is a babul isti'ana. Babul isti'ana. Meaning, kapag sinabi mong Bismillah, because of B, humihingi ka ng tulong sa Allah. Humihingi ka ng suporta sa Allah. Humihingi ka ng assist or aid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ang B. Iyan ang B sa Bismillah. Kaya pag sinabi mong Bismillah, automatic nagduduwa ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humihingi ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tulong na hinihingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kayang ibigay ng kanyang mga linikha. Yes, nakakalapit tayo sa mga tao. In particular, may kaalaman siya, isa, dalawa, tatlo, marami na yan. Like for example, kailangan natin ng tulong, gusto natin mag-aral, kailangan mo ng teacher para matuto ka. Kung ikaw naman ay manlalakbay, hindi mo alam kailangan mo ng tao para ikaw magpagay, para makarating ka sa pupuntahan mo. Kung may sakit ka, doktor ang kailangan mo. But ang lahat ng mga ito ay walang magagawa maliban sa paghintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. But if you seek help the name of Allah,
Kapag ikaw ay tumawag sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinatawagan mo ang lahat ng kanyang mga magaganda na mga pangalan at magagandang katangian. Hindi lang isa ang tinatawagan mo. Pag sinabi mong Bismillah, lahat ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawagan mo, na ang mga pangalan ito ay hindi kayang taglayin ng kanyang nilikha. Tandaan nyo, ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tanging sa kanya lamang. Hindi pwedeng taglayin ng kanyang mga nilikha, maging ang mga katangian nito. Like for example, ang makapangyarihan. Sino ang makapangyarihang lilikha? Wala. Ang mapagpatawad. Sino magpapatawad sa mga lilikha sa kasalanan? Wala. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nagtataglay nito. And remember, ang kaibahan ng katangian at pangalan, na pumapasok tayo sa Tauhid at Asma wa Sifat. Kasi nagsimula sa Bismillah eh. So Tauhid at Asma wa Sifat, meaning sa kaisaan sa magagandang pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang kaibahan kapag pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na mayroon itong katangian. May action. May action, pero kapag ito ay katangian, hindi pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ay limitado lamang. Anong ibig sabihin? Like for example, na limitado lamang, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay best planner. Hindi pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang best planner. Ito ay kanyang katangian. Dahil kung walang magpaplano, hindi nagpaplano ang Allah subhanahu wa ta'ala. Like for example, si Jesus, Isa alayhi salam, pinagplanuhan siya, nagplano din ang Allah subhanahu wa ta'ala, ililigtas ng buhay si Isa alayhi salam. Ang matindi sa pagpaparusa, siyang matindi sa pagpaparusa, kung walang gumagawang masama, hindi kanya paparusahan. Meaning yan ay mga katangian lamang. Ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang limitasyon. Walang pag sinabing pangalan, walang limitasyon kasama ng may action. Meaning, siya ang makapangyarihan. Anong aksyon ng makapangyarihan? Lahat na gagawa niya, kahit imposible, magagawa niya. Mayroon mang hindi gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan nito, mga akida na to, mayroon hindi kayang gawin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat alam natin kaya niyang gawin ang lahat, pero hindi niya gagawin. Because ang kanyang pangako, iyon na ang humahadlang. Like for example, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa. Hindi siya pwedeng gumawa ng katulad niya. Magiging dalawa sila. So because sa pangako, isa lang siya, hindi siya gagawang isa. O like for example, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugod propeta, kaya niyang gumawa ng propeta at sugo, bakit hindi? Ngunit hindi niya na magagawa dahil nangako siya na hindi na siya gagawa pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kaya naman, sabihin mo sa Allah, ya Allah, gawin mo akong sugo. Bagaman kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi niya nagagawin. Dahil hindi ka na pwede dahil last na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meaning may mga angganan, may mga barrier, may mga exemption ang Allah subhanahu wa ta'ala para hindi niya gawin. Bagamat kaya niyang gawin, remember, kaya niyang gawin, ngunit hindi niya gagawin dahil masisira ang kanyang salita o pangako. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag pangalan niya, ito ay walang limitasyon. Like for example, ang mapagpatawad. Hanggat may humihingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin niya. Hanggat hindi umaabot sa lalamunan ang kanyang kaluluwa o sumikat ang araw doon, patatawarin. Walang limitasyon kahit ano kapag klaseng tao, hanggat humihingi ka ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang limitasyon, handang-handa siyang magpatawad. Siyang makapangyarihan, ang kataas-taasan, ang Ar-Razzaq. Siyang tagapagtustos ng lahat ng kanyang nilikha. Walang limitasyon. Hanggang sa kabilang buhay, kaya magtustos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pangalan niya. Kapag hindi niya pangalan, may limitasyon. Particular. Kapag pangalan niya, walang limitasyon. Walang hanggan ang kanyang mga pangalan. That's why hindi kayang taglayin ito ng kanyang mga nilikha. Ang kanyang magaganda na mga pangalan. Alalahanin natin, kapag tinawag mo ang Allah ay maaari mong tawagin, Ya Al-Ghafur. Pwede mong tawagin, Ya Al-Ghafur. What's the meaning Al-Ghafur? O mapagpatawad. Patawarin mo ako. So isang pangalan niya lang ang tinawag mo. Ya Al-Aziz, ang makapangyarihan, tulungan mo ako. Sasabihin mo yan, isa-isang pangalan, Ya Rahman, Ya Ar-Rahim. That is only one name. But
Isa lang bang pangalan ang kailangan nating tawagin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Walang bawal doon. Pwede mong gawin yun. Hindi mainam lahat ng kanyang pangalan ang tawagin mo. Paano mo matatawag ang lahat ng pangalan sa Subhanahu? Iisa-isay mo, no? By saying, Bismillah. Ang lahat kapag tinawag mo ang Allah, lahat ng kanyang mga pangalan nakapasok sa Allah. That's why hindi mo na kailangang isa-isahin. Kapag tinawag mo ang Allah, nandoon ang Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Razak, Al-Jalil, lahat nakapasok doon. Lahat ng pangalan niya, tinawag mo. That's why hindi simpleng salita ang Bismillah. Kapag sinabi mong Bismillah, humihingi ka ng tulong sa lahat ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalan Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi pwedeng pumasok sa kanyang mga partikular na pangalan. Halimbawa, Al-Ghafur, papasok mong Allah. Hindi. Hindi pwedeng pumasok ang Allah dyan. Ang lahat ng kanyang pangalan at magagandang katangian, sila ang papasok sa Allah. That's why every time na tawagin mo, Ya Allah, meaning, Oh Allah, lahat ng pangalan niya, tinawagan mo in one time by saying Allah. Allahu Akbar. So sa pamamagitan lamang ng isang tawag mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang pangalan ay tinatawagan mo. But ilan ang pangalan ba ng Allah subhanahu wa ta'ala? So may nagsasabi, 99 names, yes, because may hadith na ganun. 99 names daw ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. But hindi mo pwedeng i-fix doon ang kanyang pangalan. Actually, magkakamali ka kapag ikaw Muslim, ipinilit mong 99 lang ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala because of the hadith. Magkakamali ka. That is a wrong akida. Palpak ang iyong akida. Hindi mo natatanggapin ang ibang pangalan ng subhanahu wa ta'ala dahil ginigiit mo 99 names lamang. Palpak na ang iyong akida. Mali na ang iyong paniniwala. Ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay higit sa 99, ngunit hindi natin alam kung ilan. Sapagkat mismo, ang mga ibang scholar sa Quran, tinitingnan nila almost mayroong higit 100. Okay? So, at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sinabi niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon pa siyang mga pangalan na hindi niya pa sinabi sa akin dito at sa kabilang buhay niya pa lamang sasabihin sa akin ang mga iba niyang pangalan. That's why hindi pwedeng isakto lang, ilimit lang, i-fix lang ng 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala because the authentic hadith sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kabilang buhay, ipaaalam pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga pangalan. Of course, may pangalan doon ng Allah subhanahu wa ta'ala na gagamitin niya sa impyerno, sa paraiso, kung anong mga pangalan niya na taglay niya. So, yun ang mga pinakamatibay na dalil, walang nakakaalam, ngunit hindi ito 99. Halimbawa, in the logic way, mayroon akong 500. And then, ipinakita ko sa iyo 100. Ibig ba sabihin, 100 lang pera ko? No, meron pa akong 400 dito. Ganon din yun. Ibinigay sa iyo kalaman 99 names ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig ba sabihin, 99 names, wala nang iba? Yun ang sinasabi natin. That's why, huwag nating i-fix sa 99 names ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil magkakamali tayo sa ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, kapag ikaw ay tumatawag sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang pangalan because of Bismillah, Allah, nakapasok lahat doon. At ito ay nangangahulugang humihingi tayo ng tulong. Humihingi tayo ng tulong. Alam niyo si Sulaiman, alayhisalam, the Prophet Sulaiman alayhisalam, by saying Bismillah, yung trono ng isang reyna, by the blink of the eyes, sa isang kisap mata, ang trono ng reyna nasa harapan niya. By saying Bismillah lang yan, sabi ni Sulaiman. Because alam niya ang ibig sabihin ng Bismillah, in the blink of the eyes, pag sabi niya Bismillahirrahmanirrahim, basmala, ang trono ng babae o ang trono ng reynang yan o queen ay nasa harapan na niya. Allahu Akbar. Ganon ang Bismillah. Powerful. Very powerful ang pagsasalita ng Bismillah. Ang Bismillah ay from the verb aliha. Aliha. The meaning is, walang dapat sambahin maliban sa Kanya. And also Allah, there's a al, and then illa, al-ilah. Meaning same, walang dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a unique name. This is a unique name. Ang pangalan ng subhanahu wa ta'ala ay may al. Lahat ng may al, if you use ya, you cannot say, like for example, ya al-waladu, ya al-hasanu. No, idadrop mo yung al, ya hasanun, ya waladun. But by Allah subhanahu wa ta'ala, you can say, Ya Allah, Ya Al-Ghafur, Ya Al-Aziz.
pwede mong sabihin because ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay very, very unique. Alhamdulillah. Now, remember, ang ismon dito, originally this is a wasama. Wasama. The meaning is two meaning. Meron siyang tatak, branded or bar. And number two meaning, meron siyang beauty. So the ismon here from wasana, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa niyang isang bagay, there is a beauty. There is a beauty, kaya nga kagatangian niya ay magaganda at kanyang pangalan. There mayroong tiyak na iintindihan mo man o hindi. Kapag ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang bagay, there is a beauty. Kahit sabihin mo, masamang mga lilikha, there is a beauty in that. Perfect lahat yan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakalam kung bakit niya lilikha ang mga bagay na yan. Mayroon silang papel sa mundong ito na ginagampanan. Mayroon silang ginagampanan sa mundong ito. And remember, dismiss nila kung mag-aaral kayo ng grammar, hindi buo. Because hindi buo itong sentence, sabi niya si majuror. So, nawawalan ito ng, for example, kung meron sana ito ng verb o noun para maging buo ito. Because alam natin, pag may verb, hindi kailangan dito ang kabar. So, dito kapag sinabi nyo ang bismillah, ang inyong aksyon ang siyang magbubuo sa bismillah. Meaning, kapag sinabi nyo bismillah, like for example, kakain ka, in the name of Allah, kakain ako. In the name of Allah, magbabasa ko. In the name of Allah, magsasala ko. In the name of Allah, lahat ng mabuti. Meaning may nakatago. Yung action na gagawin mo, yun ang kakumpletuhan ng bismillah. So meaning kung walang bismillah, ang action mo, like for example, ginawa ko ito, action ko lamang, walang bismillah, hindi kompleto ang action ko. Meaning hindi kompleto ang aking action. Hindi kompleto because no bismillah. Kung may bismillah naman yung action mo na ito ang magbibigay ng kakumpletuhan sa bismillah. So, meaning kapag sinabi mong bismillah, ako'y magbabasa, meaning hindi ka magbabasa maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinabi mong ikaw ay mag-iibada, sasabihin mo, bismillah, mag-iibada ko, meaning hindi ka mag-iibada maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning nilalayo mo ang iyong sarili sa paggawa ng riya. When you say bismillah, tiyakin mo lamang na ang iyong gagawing aksyon ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? That is say bismillah. Kapag sinabi mong bismillah, humihingi ka ng tulong, assist sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi mo magagawa ang isang bagay kahit ano kapag hindi ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then, Ar-Rahman. What is Ar-Rahman? This Ar-Rahman in the pattern of Fa'lanu. Fa'lanu, there's a three meaning in Rahman. But in the pattern of Fa'lanu, this is a extreme. Itong pattern na ito ay matindi. Like for example, sasabihin mo, Gadbanu, in the pattern of Fa'lanu, this Rahmanu, Fa'lanu, they are same. They are dictot. So, itong Gadbanu, galit. But because of extreme, but the pattern of Fa'lanu, galit na galit. Gutom at siyano, uhaw. So, meaning, kung uhaw ka, uhaw na uhaw. Jawano, gutom na gutom. Yun ang meaning ng Rahman. Meaning, ang Rahman, sobrang mapagmahal ang Allah subhanahu wa ta'ala, sobrang mahabagin, sobrang magkalingan sa kanyang mga nilikha. That is the meaning of Rahman. Sobra-sobrang magmahal, sobra-sobrang habag ng subhanahu wa ta'ala, pangangalaga at pagkalinga sa kanyang mga linikha. And, balikan ko mamaya, ang number 2, ang kahulugan niya, kapag humingi ka, ikaw na Muslim, agad-agad kanyang tinutugon. By saying Bismillah, Rahman, humihingi ka ng tulong sa kanya, that is Bismillah. So agad kanyang tutugunin by way of Rahman, dahil siya ay sobrang mapangalaga, sobrang mapagkalinga, mapagmahal, agad kanyang sinasagot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sa atin ang hindi niya tinutugon maliban sa mga may haram sa kanilang katawan. Kaya binalaan na sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong maglagay ng haram. Dahil kapag tumawag kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, immediately, ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong inihingi dahil humingi ka ng tulong by way of Bismillah. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.
Kung tinatanong ka ng aking mga alipin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo, kapag nananalangin sila, malapit ako sa kanila. Dinidinig ko ang bawat manalangin at manawagan sa akin. Kaya lang, huwag niyong hanapin agad yung hinihiling nyo. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala sa sobrang pagmamalasakit, pagmamahal, pagkalinga sa atin, minsan ang hinihiling mo, hindi niya binibigay. Ang ibinibigay niya, mas matindi pa roon. Ang hindi mo lang alam. Halimbawa, wala ka ngayong kabuhayan. Humingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. On the spot, tutugunin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat wala kang harap sa katawan. Ngunit sometimes, hindi mo yun makakamit ang hiling mo. Sometimes, darating pa ang higit sa'yo. Diba? O kaya naman hindi dumating, hindi nyo alam sa araw pa lang yun, ang inyong anak ay mabubundol ng sasakyan. Instead na, bigyan kang bigas o pagkain na subhanahu iniligtas niya ang mahal mo sa buhay dahil sa iyong panalangin. So, ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag tayo ay humihiling sa Kanya, hindi binigay na subhanahu wa ta'ala, alalahanin ninyong mayroon siyang ibang ibinigay na mas mainam doon sa inihiling natin. O kaya naman, dahil hindi binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, doon niya gustong ibigay sa kabilang buhay ang gantimpala na dapat ibibigay niya ang pagkain sa iyo, pero mas gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala makapasok ka sa paraiso, hindi niya binigay. Mas gusto niyang papasukin ka sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why kapag sinabi niyong Bismillahirrahmanirrahim, meaning kapag tayo ay humihingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, automatic nakikinig ang Allah subhanahu wa ta'ala, tinutugon niya tayo. And number 3 meaning of this Rahman ay hindi ito permanente. Meaning, balikan ko yung number 1, ang sabi ko, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay puspos ng mapagmahal, mahabagin, magkalinga, magkaloob ng kailangan ng kanyang liga, pero hindi permanente in the pattern of fa'alanu. Anong ibig sabihin? Like for example, ikaw ay gutom na gutom. Kapag ikaw ay kumain, gutom ka pa ba? Hindi na. Diba? That's why hindi permanent. Kung uhaw na uhaw ka, kapag uminom ka, hindi ka na uhaw. That is a pattern of fa'alanu. So, ang Rahman, ito ay hindi permanent. Anong ibig sabihin? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay puspos ng pagmamahal, pagkalinga, pagkamahabagin. Ngunit kapag ang tao ay hindi sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, meaning pinutol niya ang ugnayan. Pinutol mo, hindi ko kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan ko si Jesus. Kailangan ko si Buddha, kailangan kong kalikasan. Dito ako sasamba, wala akong kailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dito, hindi mo kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong Rahman ay mapuputol sa'yo. Because hindi mo na siya kailangan, ikaw na hindi mo kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka niya kakahabagan. Hindi ka na niya mamahalin. Puputulin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang salitang Rahman. Yes, bibigyan ka niya ng pagkain, karapatan mo yun. Pero hindi ibig sabihin, mahal ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka na niya mahal. Dahil pinutol mo na ang ugnayan mo sa Kanya. So, ibig sabihin, natural lamang at obligadong bigyan ka ng pagkain ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit ikaw ay pinakamasama sa mundong ito. Dahil ikaw ay nasa solar o kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala, obligasyon niyang pakainin ang mga tao na kanyang mga lilikha at ito'y makatarungan at karapatan. Pero hindi ibig sabihin na binibigyan ka na pumutol ng ugnayan sa Kanya, nagpasalamat o sumamba ka sa iba, ay mamahalin ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahahabagin? Never. Like for example, mayroon akong factory at nagtatrabaho ko kayo. Then inuutusan kita, ayaw mo nang sumusunod sa akin. Sumusuway ka na sa akin. Sa palagay nyo, kaya mamahalin pa kita? Kahahabagin pa kaya kita? Hindi ka sumusunod sa akin, binabayaran kita at binibigyan kita? Now, dahil sa ganyang sitwasyon, hindi na kita mamahalin. Kinabubuotan kita, kinasusuklaman kita. Pero dahil nasa factory kita, mamamatay ka kung hindi kita pakakainin. Pakakainin pa rin kita dahil makatarungan ako. Lalo na ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun ang salitang Rahman. Ang Rahman ay ubod ng pagmamahal, pagkalinga. Ngunit sa mga hindi pumuputol katulad nating mga Muslim, patuloy tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapasalamat at pagsamba sa Kanya. Hindi niya puputulin ang pagiging mahabagin niya sa atin, hindi niya puputulin ang pagmamahal niya sa atin, ang pagkalinga at pag-aruga niya sa atin,
hindi niya puputulin. Mananatili sa atin ang Rahman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Rahman, then followed by Rahim. Rahim. This Rahim, tandaan niyo yung pagkaiba. Rahman sa lahat ng lilikha. Rahim para lamang sa mga Muslim. Hindi pwede ito sa mga kufar, musyrik, murtad. Hindi po pwede sa kanila ang Rahim. Rahman sa lahat ng lilikha, kahit na masama ka, bibigyan ka ng pagkain kabuhayan mo ng Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan ka niya ng biyaya, pero huwag mo sabing mahal ka niya, kinalulugdan ka niya, kinahabag ka niya. Hindi, dahil pinutol mo ang sa kanya. But in Rahim, hindi uubra ang Rahim sa mga hindi mananampalataya. Ang Rahim ay tanging sa mga Muslim lamang at isa sa pangalang gagamitin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay ang Rahim. Ang Rahim, apply ito sa mga lahat ng Muslim na sumasamba at hindi nagtatambal sa Allah at nagkakamali ng akida. Walang makakapasok sa paraiso maliban sa Rahim. Walang makakapasok sa paraiso maliban sa Rahim. Dahil ang Rahim ang siyang daan upang makapasok sa paraiso ang isang Muslim. Dahil sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang makakapasok sa paraiso maliban sa Rahim. That's why ang Rahim ay malabo sa mga hindi mananampalataya dahil hindi sila pwedeng pumasok sa paraiso. Ito ay tanging sa mga Muslim lamang. So ang Rahim ang siyang para sa Muslim sa mundong ito, lalo na sa kabilang buhay. Ang sino man sa ating mga kapatid ko sa pananampalataya na makamit natin ang Rahim ng Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, magwawagi tayo sa kabilang buhay. That's why, kung tayo ay gagawang mabuti sa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyakin natin itong para sa Kanya. And by the way, by way of the sunnah, authentic sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, wag na wag kayong iimbento. Una, walang pakitang tao, walang pagbibigay ng riya o pagtatambal sa mga good deeds, at ito'y nakabase sa ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakatiyakin natin na ang ating layunin ay makamit natin ang awa, habag, meaning ang Rahim ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kailangan itong makamit ng isang Muslim. So meaning package deal, alam natin na pwede tayo magniya ng paraiso, layo sa parusa ng impyerno, patawarin tayo samantala, lahat ng yan pwede nating intentionin. But in the way of package deal, isipin mo na lamang, kapag nakuha mo ang Rahim ng Allah subhanahu wa ta'ala, parang pumasok na lahat ang iligtas ka sa impyerno, papasukin ka sa paraiso, patawarin ka ng samantala, by way of Rahim. This is a package deal. That's why, napakahalaga ang Rahim ay makamit natin. Rahman is the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito attributes. Pag mayroong pangalan, may attributes, katangin o aksyon. Remember, Rahman ay pangalan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Also the Rahim, pangalan ito. Ang Rahman Rahim, ito ay walang hangganan. Ito ay pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So that is a Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kakaunting salita, katiting na salita, 3 words, ngunit matinding-matindi ang pakahulugan kapag ikaw ay pinag-aralan mo ang bagay na ito. And then Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Taymiyyah rahimahullah said, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyadhharahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdu, there's a al. The meaning of alhamdu, it encompass everything of things. Meaning, napapalibutan ito, sinasaklawan ng buong pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang al. But we know al is ang, da in English, ang sa Tagalog. But ang al sa alhamdulillah, instead na sabihin hamdun, this is a only phrase. But if you put al, the translate of alhamdu, ang lahat ng pagpapasalamat at lahat ng pagpupuri ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. That is saying alhamdulillah. But here alhamdulillah din. So meaning of the alhamdu, all praise and thanks. So ito ang ibig sabihin ng alhamdu.
Now, we can praise, natural praise ang mga tao, pero in divine praise, hindi tayo pwedeng mag-divine praise sa may kaugnay sa pagsamba. That is a shirk. Para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga worship divine o worship praise or divine praise. Now, mga kapatid ko sa mananampalataya, pinasasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, nakikita natin ang kanyang mga lilikha. Of course, if you see the moon, alhamdulillah. If you see the sun, alhamdulillah. Kapag nakita mo karagatan, alhamdulillah. Kapag nakita mo magandang bagay nangyayari sa iyo, alhamdulillah. That's why, ang pagpupuri mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, palagi kang mayroong pinasasalamatan sa Kanya. You cannot praise na wala kang pinasasalamatan sa Allah. That is impossible. Napupuri ka na wala kang pinasalamatan. Like for example, pagkatapos mong kumain, okay, you say, alhamdulillah. Why? Pinupuri mo siya at pinasasalamatan dahil pinakain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tanggalin niya ang ulan, saan tutubo ang mga pananim? Wala. Because of ulan, because of the dagat, in the ocean, nag-iipon ng tubig, aakyat, then magiging ulang, babagsak kung saan gusto ng samantala para tumubo ang mga pananim, para sa pakinabang ng mga hayupan, pakinabang ng mga tao. That's why if you eat, alhamdulillah. Because sino ang nagbigay ng iyong makakain? Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang kaparaanan na hindi kaya gawin ng tao ang kanyang ginagawang paraan. Kaya bang gawin ng tao magpaulan ng tubig? Wala. Hindi niya kaya ng tao yan. Kaya ba ng tao lumikha ng dagat para magbuo siya doon ng mga tubig na maliliit at hanggang sa umakyat, bumigat at bumagsak saan gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala. So, konting salita by saying alhamdu, ngunit ang piling mo napakalaking pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinakain ka niya. Hindi simpleng binili mo ang pagkain. Ang pagkain na yan, ang pinagmulan niya kung iisipin mo, napaka-imposibleng likhain ng isang mga lilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why tayo mga kapatid ko sa pananampalataya, ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. Actually, kung bibilangin natin ang biyayang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin kaya bilangin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos gabayan ka pa sa Islam, now ang Muslim na dapat marunong magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat niyang sundin ng Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan niya ang ipinagbabawal ng subhanahu wa ta'ala. Yan ay tanda ng pagtanaw na utang na loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's why when you pray Suratul Fatiha, when you say alhamdulillah, alhamdulillah, this is accurate sa pagkatao mo dahil marunong kang tumanaw na utang na loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Every time na sabihin mo alhamdulillah, ang lahat ng pagpapasalamat at lahat ng pagpupuri ay para lamang kanino? Sa mga naglalaman ng maraming pangalan at katangiang magaganda, nakapasok doon sa Allah subhanahu wa ta'ala para lamang sa nagtataglay ng magandang pangalan na maraming pangalan at katangian, ang Allah. Wala akong ibang pinasasalamatan, divine states and divine praise except Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang tao walang kakayaang gawin ang mga bagay na pangangailangan natin dito maliban lamang sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa pananampalataya, napakahalaga na tayo ay palaging magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Natutuwa naman ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagpupursige natin dito, nakikita natin, no? 5 times a day. So talagang ito'y katutuwa inshallah sa atin ng subhanahu wa ta'ala. Why? Dahil ginagampanan natin ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na binugutos niya sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. At alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinadala niya ng aklat na binigyang gabay at sinunod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinuno ang mga utos, sumusunod tayo ngayon sa sugo. So sa pagsunod natin sa sugo, kung minahal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na mamahalan din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala because sumusunod tayo sa gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinadala subhanahu wa ta'ala na tumutuntun tayo sa tamang paniniwala, tamang akida. Hindi tayo nag-aalburuto, hindi tayo nagmamataas, hindi tayo kumukontra sa gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is say alhamdu. That is say alhamdu. Alhamdulillah. Ang lahat ng pagpupurit pa sa salamat tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ngunit hindi sa salita. Kailangan itong ipakita natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawa. Alhamdulillah. So ipagpapatuloy natin inshallah sa susunod
ang akida. Diretso tayo sa kasunod dito. Diretso itong mga binabasa ko now. Alhamdulillahilladzi arsalat. Iniisa-isa yan sa akida. Pinapaliwanag words by words. Sabi ko, manipis na aklat, ngunit pag pinaliwanag, marami ito. At ganap natin inshallah maiintindihan ang tamang akida o paniniwala sa pananampalatayang Islam. Wa qad alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Allah